Hallelujah. Today, pwede bang kamayan mo yung nasa tabi mo? Amen. Pwede bang kamustahin mo siya? Amen. Sige po, nasa likod mo. Nasa harapan mo natin. Kamayan mo natin. Amen. Hallelujah. Let us greet one another. Amen. And today, pwede ba natin itaas ang mga kamay na yan? Habang pinapalakpak sa Panginoon at aawitin po natin to. Hallelujah. Come on, everybody. Hallelujah. 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 Pwede bang makita ang mga kamay na nakataas? Come on. Hey. Hallelujah. 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 O minsan pa. Hallelujah. Pwede bang yayain mo yung katabi mo? Sabihin mo, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah, come on. Hallelujah. Oh. Hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito yung umaga, tanghali, gabi, araw-araw magpupuri ka sa Panginoon? Amen. Tanungin mo ngayong katabi mo, sabihin mo, ikaw ba yon? Amen. Kahit na may pinagdadaanan, umaga, tanghali, gabi, amen, tayo pong lahat ay magpupuri sa Panginoon. Sige po, pwede bang makita ang mga kamay na yan at ating mga katawan na pumapalakpak na parang ganito? Come on. Eh. Ayan. Ngayong pong araw na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi sasamba sa Panginoon. Amen. Yung mga nakatayo na katabi mo, sabihin mo, pwede ka bang sumabay sa beat? Come on. Hey! Hey! Hallelujah! Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Hey! At awitin po natin ito. Hallelujah! Come on! Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw at purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog ito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga! Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka.
Everybody, come on! Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, lahat tayo ay sisigaw. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, pwede mo bang isigaw yan? Sambahin ka, Hallelujah! Sambahin ka, pwede bang italon? Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Isigaw ang Hallelujah! Hallelujah, 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 Hallelujah. Pwede bang itaas ang dalawang kamay? Hallelujah, 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 Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino mo pwede bang ipalakpak ang mga kamay? Papurihin ka, O Diyos. O sambahin ang ngalan mo. At ngayong pong gabing ito, sabay-sabay po tayong sisigaw na Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. O sumigaw! Sumigaw! Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. O minsan pa, sumigaw! Sumigaw! Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may. O minsan pa mo! Sumigaw! Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Ready ka na bang sumigaw? Come on! Sumigaw! Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos! Ang Diyos na may kagalakan. Minsan pa! Come on! Sumigaw! Sagala, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sagala! Sumigaw! Sagala! Sumigaw! Hallelujah! Sige po, lahat po tayo ay sumigaw ng papurit pasasalamat para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sino po dito yung nag-e-enjoy at pinapawisan ka sa presensya ng Panginoon? Ang sarap po, no? Amen. Na sa isang linggo na meron tayong isang araw na nagsasama-sama at nagpupuri sa Panginoon. Amen. At alam ko po, ang bawat isa dito ay pumunta dahil excited pong magpuri sa Panginoon. Ang iba naman po ay pumunta rito dahil gusto nilang makapagpahinga sa presensya ng Diyos. Amen po ba doon? Sino rin dito yung pumunta ka kasi gusto mong mapagaling ni Lord ang puso mo? At sino rin dito yung pumunta ka kahit na sobrang dami mong problema, Lord, pipiliin ko pa din na sumamba sa'yo. Amen? At kung ikaw yung tao na yan na, Panginoon, nandirito ako para sa'yo. At sabi po dito sa Mateo
chapter 11, verse 28. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin. Gusto ko po kayo tanungin ngayong araw na to. Sino po dito yung may pinagdadaanan ka? Sino dito yung parang pasuko ka na? Ang hirap po, no? Pero ano po ang imbitasyon ng ating Panginoon? Anak, lumapit kayo sa akin. At ano pong mangyayari kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon? At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Sino po dito yung gusto mong makapagpahinga ka? Yung habang nagpapahinga ka, damang-dama mo ang yakap ng Diyos. Damang-dama mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sa mga oras na to, pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Panginoon, yung kapahingahan na hinahanap ko, hindi ko po ito makukuha sa labas. Tanging sa presensya mo lamang. Ang kapayapaan na ninanais ko, Panginoon, kailan may hindi ko mahahanap sa labas. Kaya Panginoon, sa mga oras na to, wala na kaming ibang hahanapin pa. Wala na kaming ibang pupuntahan pa, kundi sa presensya mo at sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Sige po, damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na to.
walang iba kundi ang nasa presensya mo. At kung ikaw po yung tao na yon na sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa akin. Ikaw ang Diyos na nagpagaling sa akin. Ikaw yung Diyos na nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw yung Diyos na nagbigay ng pamilya na meron ako. Kung ikaw yung tao na yun, pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? At Panginoon, sa kabila lahat ng kabutihan na ginawa mo, kaming mga anak mo ay magpupuri sa'yo. Sa mga oras na muna ito, ibigay natin ang pinakamainam na papuri. Hallelujah. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Sige po, pwede ba nating awitin? Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang nanaisin, itatanghal ang ngalan mo,
maraming salamat. Dahil ikaw yung Diyos na totoo, tunay, at kailanmay hindi nagbabago. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na meron kami. Panginoon, maraming salamat po sa pamilya na meron kami. Panginoon, maraming salamat po sa hininga na meron kami. Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat po dahil palagi kang nandiyan para sa amin. Sa oras na kami ay napapagod, nahihirapan, umiiyak, merong Diyos na nandiyan para sa amin. Panginoon, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Kahit bumibitaw kami, hindi mo kami binitawan. Kahit lumalayo kami, kami hinahabol mo. Panginoon, sa oras na to, kita mo ang bawat puso ng iyong mga anak. At dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang mapurihan sa buhay na to. Ikaw po yung maitaas sa buhay na ito. Kahit nasa gitna kami ng pagsubok, kahit nasa gitna kami ng mga oposisyon ng buhay namin, patuloy na ikaw lamang, Jesus, ang aming itataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Jesus, ang bida ng buhay namin. Panginoon, tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin, at excited po kaming baguhin mo ang aming mga buhay ngayong araw na ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. God bless you. And how many of you are ready for the Word of God this evening? Magsabi po ng malakas na Amen! Amen! So, if we are ready to receive the Word of God, sige po tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah! Heavenly Father, once again, we come to your presence with humility, with thanksgiving, with worship and praise, O Lord God. Panginoon, salamat sa araw na ito na nakapagpuri na naman kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. It's not an accident that you brought us in this place, O Lord God, to worship you, to honor you, to love you, to express our devotion to you, O Lord God. And let, Lord, bless your word today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming mapapakinggan. Ikaw ang mapapurihan, ikaw lamang ang maitaas at mag-glorify, Panginoon. Use me as your servant as I communicate your word to your people, Panginoon. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. And today, ang ating pong pag-uusapan, alam niyo po, tayo po ay this is the last Sunday of our series. Yung ating pong series na relationship. Amen. So, shifting our relationship to the next level. Amen. Yung week 1 po natin, yung relationship sa Holy Spirit. Yung week 2 po natin, relationship sa ating family. Is yung ating relationship sa family. And last week, sa ating pong neighbor o sa ating pong kapwa. Amen? And I believe today, ngayon po yung pag-uusapan po natin, yung relationship naman po natin sa mga authorities na nilagay sa atin ng Lord. Amen po ba yun? Amen? Kaya po ngayon pong gabing ito, ang ating pong pag-uusapan is all about honoring the authorities. Amen po? Alam niyo po, may mga authority na nilagay sa atin ng Lord. At alam niyo po, ang hirap mabuhay kapag hindi maayos yung relasyon natin sa kanila. Tama po ba yun? Amen? Kapag hindi maayos yung relasyon mo sa magulang mo, hindi maayos yung relasyon mo sa boss mo, hindi maayos yung relasyon mo sa gobyerno, hindi maayos yung relasyon mo sa leader mo, sa church. Amen? Apakahirap. That's why one way para po maging maayos yung relationship natin, amen, is to honor the authorities. Amen po? Alam niyo po yung word na honor ay very rare commodity today. Amen po? Kasi po marami po ngayon, madali na pong manira ngayon eh. Madali lang mang-bash. Kapag ikaw ay nasa social media, malakas ang loob na ng mga tao ngayon kasi hindi naman na nila nakikita yung kanilang mga kidokumentan, sinasabihan. Kaya po yung honoring in our time today, this is very rare. Amen? Very rare and very few, amen, understood the principle of honoring. Amen? Kaya po ngayon yan po ang pag-aaral natin, honoring the authorities. When we say authority, these are the people, amen, who has the power or the right to give orders, make decisions,
and enforce obedience. Amen po? Yan po daw yung mga authorities. Ano po, yan po yung mga authorities. Meron po silang power, meron silang karapatan, meron po silang right to give orders, make decision, and to enforce obedience to us. Amen? Na kapag tayo po ay hindi minsan tayo sumusunod, nakaka-align doon po nagkakaproblema sa relationship. Doon po nagkakaproblema yung relasyon natin sa kanila. Amen po ba yun? Amen. Kaya po, maganda po na ito po ay mapag-usapan natin. Amen. Ito pong authorities. Amen. And I would like you to read me in Romans chapter 13, verse 1 to 5. Amen. Kung mayroon po kayong mga Bible, just open with me in this verse. Sabi niya po dito, everyone must submit to governing authorities. Sabi niya, for all authority comes from, pakilakas po, comes from God. And those in position of authority had been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Amen. And verse 3, for the authorities do not strike fear in the people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Sabi niya, do what is right, and they will what? They will honor you. Amen. In verse 4 to 5, sabi niya, the authorities are what? God's servants sent for your good. But if you are doing wrong, of course, you should be afraid, for they have the power to punish you. They are God's servants sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. So you must submit to them not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. Amen. Alam niyo po, yung verse po na ito, it's not just speaking about the government, pero ito po, ang sinasabi po dito, yung mga authorities po sa buhay natin. Amen po? Yung mga authorities sa buhay natin, kailangan po natin silang i-honor. And who are these authorities in our life? Amen, mga authorities sa buhay natin, yan po ay ang Panginoong Diyos. Unang-una, the final authority of our life is no other than God. Amen po ba yun? Kahit na meron tayong opinion, meron tayong mga arguments, meron tayong belief, but God has the final authority. Amen po ba yun? God has the final authority. Kung meron mang final authority, amen, sa buhay po natin, walang iba po yan, kundi po ang ating Panginoong Diyos, ang salita ng Panginoon, ang Bible. Amen? At ano pa po ba ang mga authorities in our life? The government. Amen po, ang gobyerno ay authority po yan. Amen? Kaya po tayo ay i-honor natin yan. Amen. Minsan, we don't like them. We don't love them. We don't want what they are doing. Pero kapag nandiyan na po yung mga yan, wala po tayong magagawa, kundi nandiyan na po sila. Amen. We need to obey them. We need to honor them. At hindi lang po yan, yung earthly masters. Earthly master, ito po yung mga employer natin. Kung kayo po ay may trabaho, amen, kayo naghahanap buhay, amen po, yung mga employer nyo, yung boss nyo, those are authority over your life. Amen, authority po sa atin yun. So kailangan po, marunong po tayong magpasakop sa mga authority. Amen? At ganoon din po yung parents. Alam niyo po yung mga parents, mga magulang, ayan po yung authority sa buhay natin na hindi natin pinili. Diyos ang naglagay sa iyo niyan. Kaya ibig sabihin, hindi man perfect yung mga magulang na yan, pero ang Diyos ang namili niyan para maging nanay at tatay mo. Amen? Kaya they are imperfect, but they are perfect for you. Amen? Kasi ang Lord ang naglagay. Amen? Sa kanila sa buhay mo. Amen po ba yun? And of course, yung pong spiritual authority. Yan po ang ating mga leaders sa church. Amen po. These are authorities over our lives. Amen po? So ito po yung mga authority na i-honor po natin, amen, so that we can have a good relationship with them, because whether we like it or not, we will have them in our life. Tama po ba? Andiyan sila, magtatrabaho ka, meron kang boss, pupunta, may nanay ka, may tatay ka, amen, magsisimba ka, may leader ka sa church, may gobyerno tayo, meron tayong Diyos. Whether we like it or not, these authorities are there. Amen po? Kahit na ayaw sa gusto mo, andyan po ang mag-i-exist yung mga authority na yan. So kailangan, kung sila ay mag-i-exist, for me to have a good relationship with these authorities, I need to honor them. Amen po ba yun? Amen? At bakit po ba? Bakit kailangan natin i-honor yung mga authorities na yan? Because number one, because authorities that exist have been established by God.
Amen? Ang naglagay po pala ng mga authority na ito sa buhay natin, walang iba po kundi ang Panginoon. Amen po, siya po ang naglagay, nag-establish niyan. Amen, kung bakit po may mga authority tayo sa buhay natin, yan po ay walang iba kundi in-establish ng Diyos. Kaya sabi niya po dito sa my verse 1, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God. It comes from God, and those in position of authority have been placed there by God. Amen. So kung ito pala ay nilagay ng Panginoong Diyos, amen, ang Diyos ang naglagay sa kanila, sino ako para magtanong? Sino ako para hindi mag-submit, mag-honor? Kasi ang Diyos pala ang naglagay, so kailangan, amen, kailangan ko pong, kailangan na mai-honor po itong mga taong ito. Amen? And secondly, why I need to honor these people? Pangalawa, because rebelling against the authority is rebelling against God. Amen? Kapag tayo po pala ay nagre-rebelde, nagre-rebelde sa gobyerno, nagre-rebelde sa ating pong mga magulang, sa ating pong mga empleyado, hindi lang po tayo nagre-rebelde sa kanila, kundi maging po pati sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi po ang sabi niya dito sa kanyang salita, so anyone who rebels against authority is what? Is rebelling against what God has instituted. Amen po. Hindi ka lang nag-rebelde. Of course, we can say our concern. Amen po. Pwede po tayong magsabi ng concern. Pwede tayong magbigay sa kanila ng ating mga opinion. Pwede po tayong magpaabot sa kanila ng ating mga hinaing. But if they disagree with that, amen, hindi po lisensya yun para tayo ay magrebelde. Amen po ba yun? Diba? Minsan sa trabaho, grabe, ayaw mo yung boss mo. Amen, diba? Dahil positional leader, utos ng utos, walang ginagawa. Pagre-rebelde ka sa kanila, irarally mo yung iyong mga kapwa, magtatayo ka ng union, mahirap po pagka ganon. Kasi ang Lord pala ang nag-establish ng mga authorities sa buhay natin. Amen? And if we rebel against the authority, sabi po ng Biblia, tayo po ay, nag-rebelde sa Diyos. At sabi po ng Bible, rebellion is like a witchcraft. Amen? Sa same way, para daw po itong mangkukulam. Grabe, kaya kung ikaw ay nagre-rebelde, pambihira, kumusta ka kapatid? It's like witchcraft. Yun po ang sinabi ng Bible. Amen po? Kaya po mahalaga na may honor po natin yan. And hindi lang po yan, bakit ko pa kailangan i-honor ang authority na ito? Because authorities are God's servants sent for your own good. Amen? So ito po palang mga authorities sa buhay natin, nilagay ito, hindi lang basta nilagay ng Diyos. Amen? May purpose ang Diyos kung bakit po nilagay yan dyan. Amen? Kaya sabi niya dito, sa my verse 4, the authorities are God's servants sent for your good. Amen? Alam niyo po ba yung authority, this is our covering, this is our protection. Amen? Di ba kapag ang mga magulang mo, pinapagalitan ka, di ba? Ayaw kang lumabas ng gabi, di ba po, no? Pagka nakakasama ka sa mga inuman o mga ibang ginagawa, pinagsasabihan tayo. Hindi po ibig sabihin na hindi nila tayo mahal. Hindi po ibig sabihin na ayaw nila tayong sumaya, kundi they want us to be protected. Amen? Ang authority sa gobyerno, amen, kapag walang authority sa government natin, mahirap po. Bakit? Wala kang tatakbuhan. Amen? There will be a lawlessness in the land if there is no authority. Amen po, wala kang pupuntahan. Amen, wala kang pagpupuntahan. Because authorities, they are there to promote peace and order. Amen po, may peace and order, kaya po tayo pwedeng may pumunta sa police. Amen, tayo po ay pwedeng pumunta sa barangay. Di ba po, minsan tayo pupunta sa barangay. Ngayon po, di ba, malapit na mag-barangay election. Amen po, no? Pupunta tayo. Kasi po ito pong mga tao pala na ito na nilagay dyan ng Lord. Amen. Their purpose, amen, they are God's servant, amen, to protect us, sent for our good. Amen po ba yun? Amen. Kaya po, ito po palang mga tao na ito ay part of our good relationship with them. Isa po yun yung ino-honor po natin sila. Amen po ba yun? Protection natin yan. Amen? Di ba yung C2S leader din natin, di ba? Minsan medyo pakialomero. No?
Di ba? Talagang inaano tayo, kine-check tayo, di ba? Kinukumusta yung love life natin. Minsan kapag nakapag-post ka ng hindi tama sa Facebook, di ba? Mini-message ka kaagad, kapatid, ano yung pinost mo? Di ba? Hindi nagre-reflect kay Kristo, di ba? Kaya ando doon sila para para ba ipahiya tayo? Hindi po, para po i-protect tayo. Kasi po, pag na-post mo na yan, buong mundo na pwedeng makakita niyan. And if it will not promote Christ-likeness, if it will not promote goodness, maganda po na hindi po nakakasira makakatisod pa sa iba. Amen po ba yun? Are we still here? Are we learning? Amen? Kaya po yan, at hindi lang po yan, ano pa ba itong mga authorities na ito? Amen? Authorities, bakit po natin kailangan silang i-honor? Because authorities has the power to punish. Amen? May kapangyarihan po sila. Sila po yung mga authority na nilagay sa buhay natin. Meron po silang power to punish us when we disobey, when hindi po tayo nag-submit, or kung lumabag po tayo, kagaya po bawa sa batas, pag lumabag po tayo, amen po, ang ating mga magulang, minsan napapalo tayo, amen, na-DDA tayo sa church, amen. These are the people, amen, na meron pong power, amen po, to punish us. Kaya po mahalaga for us to have a good relationship with them. Mahalaga po na kasama po yung pag-honor natin sa kanila. Amen po ba yun? Amen. Authorities of our life. For me to have a good relationship with the authorities, I need to honor them. Amen po ba yun? Amen. Parang wala na po akong kausap pa. Parang ayaw ninyo. Mahirap na topic. Kasi ang tao gusto niyang mag-dominate. Gusto niyang meron siya palaging masasabi. Gusto niya siya ang leader. Siya yung parang napapakinggan. Amen. Siya ang may control. Pero hindi po kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Amen. If there is someone over you or authorities entrusted by the Lord in your life, amen, I need to honor them. Amen. Kaya ano ba itong mga, amen, ayan po, sabi, the authorities are God's servant, sent for your own good, but if you are doing wrong, of course, you should be afraid, for they have the power to punish you. They are God's servant, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. Amen? Kaya kung wala naman po tayong ginagawang mali, ibig sabihin, okay tayo. Amen? Kaya pero pagka tayo po ay gumagawa ng mali, yung mga authorities sa buhay natin, pinaparusahan tayo, tinatapik tayo, dinidisiplina tayo. Para saan po? Hindi po para pahirapan tayo, kundi po para maitama tayo. Amen po ba yun? Because if there are no authorities, there will be lawlessness and violence in the land. Kaya po importante po na meron pong mga authorities sa buhay natin. 'Di ba? Kapag actually pwede namang iwalay, 'di ba, yung mga tahanan na walang nanay at tatay, ang hirap. Ang hirap kasi walang nagtitingin sa kanila, walang nagpapaalala sa kanila, walang nagre-remind sa kanila. Amen. Wala pong nangungulit, wala pong tumitingin. Ang hirap po, amen. Pero kagaya po nito, meron po mga authorities, amen, to punish us, to discipline us for our common good. Amen po? So ang tanong po, kung kailangan ko silang i-honor, amen, how can I honor these authorities in my life? Kasi kung kailangan pala yan, nasa salita pala ng Panginoon yan, paano ko po ba mai-honor ito pong mga authorities na ito? Amen? So una po, paano ko magagawa yan? Number one, amen, through submission. Ayan, amen. Alam niyo po, ito po ay mahirap na word sa atin minsan. Amen? Mahirap na word, ayaw natin niyang mag-submit, ayaw natin na tayo ay magpasakop, gusto natin we are in control, gusto natin we are dominating. Amen po, gusto natin tayo yung napapakinggan palagi. Pero kapag may authorities pala sa buhay po natin, one way to honor them is through submission. Pag sinabi pong submission, ito po ay came from the word hupotasso. Yun po yung kanyang Greek word, hupotasso, which means to arrange under. To arrange under. Amen? Ito po may mission to arrange under, kaya submission. To arrange under someone's mission. Amen po? Hupotasso, to arrange under. Or to follow order. Amen po? To follow order. Yan po ang ibig sabihin ng submission. Or to conform. Amen po, to conform. And some of us, we don't want this. Amen, pero ito po ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya po doon sa Romans chapter 13, verse 1, everyone must, pakilakas po, everyone must submit.
Wow! Hindi po pala tayo exempted. Amen po, no? Everyone must submit to governing authorities, for all authorities comes from God. Amen po. So ito po pala yung one way natin para maging maayos ang relationship natin sa mga authorities sa buhay natin. Maganda po na marunong po tayong mag-honor sa pamamagitan po ng pagpapasakop. Amen? Kasi kapag tayo po pala ay nagsasubmit, amen, we are aligning ourselves to the will of God. Amen. We are aligning ourselves to the Word of God. Amen. Kaya ang Lord kapag nagbuhos ng blessing, kapag tayo ay naka-align, nagbuhos ng promotion, kapag tayo ang naka-align, nakasubmit tayo doon sa leader natin, nagpo-flow sa buhay natin. Amen. Actually, submission is the acid test to leadership. Amen. Submission is the acid test to leadership. You cannot be a leader if you don't know how to submit. Amen? Because at one point of your life, amen, no matter what, ikaw man ang pinakamataas na tao sa mundong ito, you are still subject to submit to God. Amen? The higher authority, the highest authority. Kaya po, kapag hindi tayo marunong mag-submit, magpasakop, mahirap po, kasi hindi po tayo pwede maging leader. Because the first thing, what we are going to do to leader is, meron po tayong willingness to submit. Amen? Amen. Sino na po nakakita ng kabayong yan? Ayan. Amen po, no? Sino po mahilig sa racing? Amen po. Ito po ay isang mabilis na kabayo. Tigidig. Amen po, no? Ito pong kabayo na ito is a racing horse. Amen? At ito po ay kaya niya pong ito po ay thoroughbred. Ayan po yung kanyang breeding. Thoroughbred horse. At ito pong kabayong ito, kaya niya pong tumakbo ng 70 km per hours. Grabe, parang kotse yan. Amen, pag tumakbo yan, talaga pong napakabilis. Pangkarera yung kabayo na yan. Amen po, sino pong gustong sumakay dyan? Amen, pangkarera po yan. Napakabilis yan po ang mga pinanglalaban sa karera ng mga mahilig po sa racing. Amen? But this horse, amen, kahit na napakabilis ng kabayong ito, amen, this horse cannot win even a single race if he will not submit to the jockey. Amen. This horse, even though he is the fastest among the horses, amen, in the world, amen, this horse cannot win a single race if he will not allow himself to submit to a jockey. Kaya po tayo, amen, ganyan din po sa buhay. No matter how talented you are, no matter how smart you are, no matter how strong you are, amen, if you don't know how to submit, you cannot win a race of this life. Amen po, you cannot win a race in this life. Amen, kung di po tayo marunong magpasakop. Amen po ba yun? Amen. Kaya po ito, grabe, pwedeng manalo. Pero kailangan magsasubmit. Amen. Kagaya po ako po ay nagsasubmit. I have a leader. Amen. Meron po akong area leader, si Pastor Marvin, siya po yung aking leader sa area. At meron po kaming leader pa sa district, yung ating po si Bishop Edgar. At meron pa po kaming regional leader, si Bishop Carlito. At meron pa po kaming national leader, amen, si Bishop Anthony Velasco. Amen. Ako po ba ay laging nag-a-agree sa kanila? No. There are times that I don't disagree with them, but I will still submit to them. I will still submit to them. Hindi ako minsan mag-a-agree, parang hindi ko gusto yan, pero kailangan kong magpasakop. Bakit? Kasi itong mga leader na ito, nilagay ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba yun? Are we learning? Amen? Kaya po, mahalaga po ang submission. If we want to have good relationship, especially to authorities of our life, submission is a must. Amen? The authority of our ministry is what? Salamat sa mga unti na lang na nakakaalam. Amen? Core values ng church. Amen? Ano po ang core values ng church? The authority of our ministry is submission. Dapat marunong po tayong mag-submit. Amen? Kaya po ngayon, magbabarangay election na naman. Election po ngayon. Amen? Galingan po nating pumoto. Lagi po nating iboto yung tama. Di ba? Kaya sabi nila, lagi na lang kailangan iboto si wisely. Vote wisely. Amen? Bakit po? Kasi pag nailagay na yung mga leader na yan, wala ka nang magagawa kundi mag-submit dyan.
That's why, if you have the power to vote, amen, piliin ninyo kung sino po yung talagang nararapat na mailagay sa posisyon sa ating gobyerno. Amen po ba yun? Parang wala na pa akong kausap. Amen? Praise God. Kaya sabi nga niya, vote wisely. Vote with wisdom. Amen po? So yan po ang una. Yan ang una natin kailangan gawin to honor the authorities in our life. And secondly, how can I honor the authorities? Amen. Secondly, I need to obey. Amen, obedience. Napakahalaga po. Siguro po in this church, we heard the word obedience so many times. Amen? Kasi po minsan ito pong word na obedience ay gas-gas na. Amen? At one way para po tayo ay makakapag-honor sa authority na meron po tayo ay yung word po na obedience ay napakahalaga. Amen? Sa family po, sabi ng Bible, children, obey your parents. Children, what? Obey your parents. Matuto po tayong sumunod sa ating mga magulang because you belong to the Lord and this is what? The right thing to do. Amen? At ang maganda po sa obedience, lagi pong may blessing. Amen? Sino pong gusto ng blessing? Wow, amen? Sa obedience po ay meron pong pagpapala. Sa disobedience, meron pong pagpapalo. Amen? May punishment. Sa disobedience, may pagpapalo. Amen? Pero sa obedience, may blessing. Bakit po? Sabi niya dito, this is the first commandment with what? With a promise. Wow. Sumunod ka na, may pangako pa ang Lord sa iyo. And what is that promise? If you honor your father and mother, things will go well for you. Amen? Magiging maayos ang ating buhay daw. Ano po? Kaya po, no matter how you work hard, amen, magtrabaho ka man ng matindi, ng matagal, pag magsumikap ka man, pero kung hindi ka marunong mag-obey, mag-honor ng magulang, you will not go well in life. Amen? Kasi po sinabi ng salita ng Panginoong Diyos. Amen po? And you will have what? Long life on earth. Wow, what a promise. Amen? Kapag nag-uobey, merong blessing. Ano po yung blessing? May promise ang Lord. Amen? Na we will live well in earth and we will have what? Long life. Amen? Sa ating trabaho, meron po ba ditong mga nagtatrabaho? Amen? Kung tayo po nagtatrabaho sa work, amen, sabi niya po dito, slaves, o sa iba, bond servants, or i-contextualize natin ngayon, kasi po yung time na yun po ang tawag nila doon sa mga workers in their, doon po sa kanilang mga, pinagtatrabahuhan noon, yun po ang tawag. Slaves, sabi niya, obey your earthly masters. And today, this is what we call employer o yung boss natin. Amen? Sabi niya dito, obey your earthly masters in everything you do. In everything you do. So, pastor, lahat ba kahit mali? Yun lang po, no? Because there is highest authority, the Word of God. Kapag pinapagawa ka na ng mali, pag pinapagawa ka na ng labag sa salita ng Panginoon, doon po tayo pwedeng hindi po sumunod because there is highest authority, higher authority, which is no other than the Word of God. Amen po ba yun? Amen? Di ba, nangyari po yan in time nila Daniel, di ba po? Sila, yung tatlo pong, Shadrach, Abednego, Meshach, amen, tatlo. Ang sabi nila, lumuhod kayo dito sa rebultong ito. Amen, hindi po sila sumunod kasi ang kanila lang kailangan na sambahin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po, alam nila yun. At anong ginawa sa kanila? Itinapon sa apoy. At ayun po, hindi nasunog. Amen po, nasunog yung tali lang. Amen, kasi sinamahan sila ng Diyos. Amen, that's why doon lang po tayo hindi susunod kung tinatamaan na ang highest authority, no other than the Word of God. Amen po? At ang sabi niya, try to please them all the time, not just when they are watching you. Aba, dyan po tayo magaling minsan. Ano po, no? Kapag tayo ay nakikita ng mga boss natin, siyempre, kunyari, marami tayong ginagawa. Di ba? Grabe, ang dami pong papel sa lamesa. Amen, kunyari, talagang maraming ginagawa. Pero pagka wala ang boss, nagpe-Facebook lang pala, amen, nag-YouTube lang pala, nakikipagkwentuhan lang pala, or iba ang ginagawa. Amen? Kaya sabi po ng Bible, please try to please them, not just when they are watching you. Hindi lang yung nakikita kanila, kundi po pati yung hindi tayo nakikita. Amen? Sabi niya, serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Amen. At ang maganda po dito, sabi niya, work willingly at whatever you do as though you were working for
the Lord rather than people. Amen? Para po pala tayo, hindi po tayo mapagod, hindi po tayo, kahit na mayroon po tayong boss, minsan na hindi po maayos, alam niyo po, kailangan pag nagtatrabaho po tayo, as if we do it for the Lord and not for them. Kasi pag ginagawa mo sa Panginoon, amen, doon po nagkakaroon ng joy. Masaya tayo na ginagawa. At hindi lang po yan. Amen, kapag tayo po ay nag-o-obey sa ating earthly master, sabi niya, meron pong blessing. Sabi niya, remember that the Lord will give you as inheritance as your reward. Kung kanina may promise, pambihira ngayon may reward. Amen? Kapag nag-o-obey pala, lagi pong mayroong pumapabor sa atin. Amen po ba yun? Kaya po yung obedience, maayos na yung relationship mo, may promise na, may reward pa. Hallelujah. Amen po ba? Amen? Kaya po napakahalaga in our work, we need to obey our earthly master. We need to obey our authorities over our life. Pastor, paano kung masungit? Okay lang. Kasi ang pinaglilingkuran mo si Lord. Pastor, paano kung mahigpit? Okay lang. Because you are working as if you are working for the Lord, not for men. Sabi ng Lord, hindi ka man niya ma-appreciate, hindi ka man niya i-promote, hindi ka man niya i-reward, pero kay Lord may reward ka. Amen? Because you are doing it, not for them, but as if you do it for the Lord. Amen? Our learning, amen? And hindi lang po sa trabaho, maging sa ating mga spiritual leaders. Amen? Sa ating simbahan, ang sabi po ng Bible, obey your what? Spiritual leaders. Amen? Obey your spiritual leaders and do what they say. Bakit daw po? Their work is to watch over you, your soul, and they are accountable to God. Amen? Kaya po minsan minsan ang hirap sa atin ito, lalo na kung tayo po ay mga, yung ating pong, tingin natin doon sa mga leader natin, mas matalino tayo, mas magaling tayo, mas mahusay tayo. Amen? Minsan ayaw na nating sumunod. Or minsan, di ba yung mga leader natin, sinisin lang natin sila, sin mode lang palagi. Amen po, no? Kapag merong mga gagawin, hindi po tayo pupunta. Pero sabi po ng Bible, dapat po, we need to obey our spiritual leader. Amen? And do what they say. Their work is to watch over your soul, and they are accountable to God. And give them reason to do this with joy, not with sorrow. Amen? That would certainly not be for your benefit. Amen? Kapag ginawa daw po natin yun, ng may sorrow, amen, hindi daw po tayo magbibenepisyo. Pero kung ginagawa natin to na may joy, amen, na masaya tayo na sila po ay sinusunod, tayo din po ang nagbe-benefit. Wow. So kapag nag-o-obey ka, may promise, may reward, may benefits. Amen po ba yun? I was still here. Amen. Kaya po pala pag nag-o-obey ako, maganda po na tayo po mag-obey. Bakit po? Kasi meron pong mga ganito. Amen. Sa bahay, di ba po sa family, pag ang anak nag-o-obey, gustong-gusto mo rin siyang i-reward. Amen, i-bless. Amen. Sa trabaho, ganun din. Pag nag-o-obey, ganun din po yung mga employer natin. Sa church, ganun din po. Amen. So, obedience is our form of honoring the authorities. Amen po ba? We're still here. Amen. Kaya po, napakahalaga po niyan. Amen. Obey your spiritual leaders. Alam niyo po yung mga leaders po natin, they are not perfect. They are not perfect. Actually, most of us here are imperfect leaders. Amen po. Pero salamat dahil po, kahit po kami ay mga imperfect leaders, we are the privilege, chosen by God to lead, to lead His people. Amen po ba yun? Amen. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. And how can I honor the authorities? Paano pa ba natin sila may honor? Amen. Pangatlo, I need to assist them. Amen. I need to assist. When say assist, amen, kailangan tinutulungan natin. We help them. We support them. We serve with them. We encourage them. We appreciate them. Ito pong mga tao sa paligid natin na authorities. Amen. Even it is in the government. Amen. Yung mga magulang natin. Tinutulungan natin sila. Yung mga leaders natin sa church, amen, yung mga kasamahan natin sa trabaho, mga boss natin sa trabaho, we need to assist them, amen. At alam niyo po, marami po akong nakita sa Bible po, amen, when they assist their leader,
Amen. Ano po nangyari? Binless po sila ng Lord. Amen. I remember the life of Joshua. So Joshua po, habang yung kanyang leader ay kinakausap ng Diyos. Amen. Ito pong kanyang assistant. Ang tawag sa kanya assistant, hindi po umalis. Amen. Sabi niya, thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man, he speaks to his friend. When Moses turned again into camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Ibig sabihin, hindi po niya iniwan. Ano doon po siya? Assist. Ang tawag sa kanya nga, assistant ni Moses. Amen po. Ayan po siya, si Joshua. Amen. At hindi lang po yan, ganoon din po ito po si Elisha. Elisha, the prophet of Israel. Yung siya po ay tinawag na maging, may calling po siya na maging prophet. Sabi niya, Elisha left and took his oxen with him. He killed them and boiled them over a fire. He had made them with the wood for his plow. He gave them the meat to the people who were with him, and they ate it. Then he left with Elijah and became his assistant. Amen po. Ito pong si Elisha na mayroon pong sinasaka. Ano po nangyari sa kanya? Naging assistant ni Elijah. At ano po nangyari sa mga taong ito na talaga pong nag-assist sa kanilang mga leader? What happened to them? Amen. Joshua eventually became the leader of Israel at siya po yung nakakonquer ng promised land. Amen po. Nakakonquer ng promised land ito pong si Joshua. Amen po ba yun? Alam niyo po, if we want to conquer many things, amen po, we need, we learn to assist our leaders. Bakit po? Because during the time we assist them, we serve with them, that is the time we learn from them. Amen. That is the time they are preparing us to lead. Amen po, kapag nag-a-assist po tayo sa kanila. Amen po ba yun? I was still here. Kaya po itong si Joshua, he became the leader of Israel and eventually, he conquered the promised land. Amen. We can conquer many things. Amen po, if we will assist our leaders. And si Elisha, what happened to Elisha? Elisha received the double portion. Amen. The double portion of anointing. Amen. Kung yung kanyang leader ay inanoint ng Lord, grabe, mas doble po yung na-receive ni Elisha. Because one time, at what point of his life, he assisted his leader. Amen po, he assisted his leader. Kaya po, ito po pala nangyayari kapag tayo po ay ino-honor natin ang ating mga leader through assisting them. Ino-honor natin ang ating mga authorities, ang ating mga employer, ang ating mga magulang. Amen. One day, magiging leader din tayo at doon po yung time na makikita po natin yung value na in-assist po natin sila. Amen po. Our learning. Amen. May natututunan po tayo. Amen. Hallelujah. And lastly, I will end with this. Paano ba ako makaka-honor ng aking mga authorities sa buhay ko? Amen. Of course, by respecting them. Amen po. Matuto po tayong rumespeto so that we can soar high in our life. Amen po. So that we can soar high in our life. Our leaders, alam niyo po yung ating mga leaders ay hindi po perpekto. Our leaders are not perfect. Most of them are imperfect leaders, imperfect parents, imperfect boss. Amen? But their imperfections, their imperfection is not licensed to disrespect them. Amen po ba yun? It is not a license to disrespect them. Amen po. Kasi pag hindi ka na marunong rumespeto, pambihira pag hindi ka na marunong rumespeto sa leader, how much more pa sa mga kasama mo? How much more pa sa mga kasama mo? If some authorities over you cannot respect, how about the other people who is in your level? We cannot soar high in life, amen, if we don't honor authorities. Amen po. Kaya po mahalaga po yung submission, mahalaga yung obedience, mahalaga po yung i-assist, help them, serve with them, at yung pong respect. Amen po. At alam niyo po yung respect, okay, ang respect, it is earned. Amen? In-earned yan, pero meron po kasing respeto na ibinibigay to those people who are in position. Amen? Even though they don't earn it.
but because they have placed there by the Lord in our life. Amen po? Andiyan po ba tayo? Because nilagay sila ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And remember, this is the time of Moses. Si Moses po ay isang magaling na leader. He led the Israelites, to get out from Egypt. 2 million people, amen, ang kanyang inalis sa Ehipto. What a great leader. At one point of his life, he made a mistake, just like us. Sino po dito ang nagkakamali? Wow, salamat, marami. Amen. Kasi madaling mag-disrespect kapag nagkakamali ang tao. Madaling mag-bash, madaling mag-comment sa Facebook. Madali. We can disrespect even without facing them today, in our time today. Marami na pong ganyan. Amen po? Amen? And respect. Ito po yung time ni Moses, sabi niya po sa Numbers 12, 1-2, nagkamali po siya at yung kanya pong kapatid, amen, yung kanya pong kapatid na si Miriam. Kapatid niya si Miriam ay kinriticize siya. Sabi niya, while they were at Hazeroth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. Amen po? Nagkamali siya ng pagpili ng asawa. Siguro sabi sa kanya, bakit yan ang pinili mo? Di ba, hindi yan ang sinasabi, hindi yan. Amen? Alam niyo po, kahit ang leader ay nagkakamali din. Amen po ba? Nagkamali. Tao, nagkakamali. We are imperfect. We have a perfect God. We are imperfect people. Amen? At anong ginawa po nila? Kinriticize. Amen? Alam niyo po, mayroong tinatawag na constructive criticism. Because your desire is to help your leader. Constructive. But there is what we call destructive criticism. And your intention is to rebel against your leader. Amen. Kaya dito, sabi niya, paano po nalaman ito na destructive ito? Kasi ang sabi niya dito, verse 2, they said, has the Lord spoken only through Moses? Wow. Kino-compare na nila, si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Di ba tayo rin? So sabi niya, ito kinakausap ng Diyos, nagkakamali. Hindi ba tayo rin kinakausap din ng Diyos? So what she is saying is, di ba pwede rin tayo maging leader? Kasi ito, kinakausap din tayo ng Lord. Ito, nagkakamali. Amen? Kaya po kinriticize, destructive criticism, has the Lord only spoken through Moses? Hasn't He spoken through us too? Pero alam niyo po ang sabi ng Lord, but the Lord heard them. Amen? Kaya po minsan kapag tayo po nagkikriticize, kapag tayo po ay naninira ng ating mga leader, amen, kapag tayo po ay may nasasabi na hindi maganda sa kanila, amen, siguro hindi man nila tayo narinig, hindi man nila nakita, hindi man nila ito nakarating sa kanila, but the Lord heard you. But the Lord heard them. Amen? At ang matindi pa ngayon, Pastor, hindi na kami maririnig ni Lord. Bakit? Through Facebook na kami nagkikriticize. Amen? Hindi man narinig, nakita ng Diyos yan. Amen po ba yun? Kaya po, anong sabi sa kanila ng Lord? Amen? The Lord, arose His anger to these people. At ang sabi po ng Lord sa kanila, sa verse 8, tatalon po ako, I speak to him face to face clearly and not in riddles. He sees the Lord as He is. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Amen. I would like to repeat, there would be destructive criticism and there will be constructive criticism. And at this point, this is a destructive criticism to their leader. Amen. At ang sabi niya, the Lord was angry with them and He departed. As the cloud moved from above the tabernacle, there stood Miriam, her skin as white as snow from leprosy, when Aaron saw that had happened to her. Amen? Nagkaroon po ng ketong. Amen? Alam niyo po yung ketong, ito po ay walang gamot noon. Amen? At ang ketong it is not symbolizes, it is not just a physical disease, but it is a spiritual disease. Kaya po ang ginawa sa kanya, in-isolate siya. Kasi nakakahawa. Amen? Kaya po yung mga disrespectful people, nakakahawa po yan. Piliin po natin yung ating sasamahan. Amen? Because one day you will see yourself just like them. Amen? If you will join them.
if they are continually being disrespectful to their parents, to the government, to the authorities, amen, one day you will become like them if you will continue to associate with these people. Amen po? Kaya po sinasabi ko dito, Pastor, bakit hindi, kasi hindi siya, bakit ko i-honor yan, hindi ka honor-honor, ka horror-horror. Amen? If I cannot respect the man, just respect the office. If I cannot respect the office, I will respect the one who put them in that office. And that is no other than our God. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Amen. So that I can soar high in my life. Amen. At lalo na po sa ating pong mga spiritual leaders. Amen. Sabi po ng Bible in 1 Timothy chapter 5 verse 17, the elders who direct the affairs of the church well, amen po, the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work is preaching and teaching. Amen po. So tayo po dito po sa ating church, we have our leaders. Amen. Hindi lang po ang pastor, kundi po yung ating pong mga C2S leader. Amen. Yung ating mga C2S leader, they are sharing the word to us. They are preaching the word to us. They are teaching us with the word of God. Amen. Kaya po sana, ang aking pong dalangin na hindi po natin sila ganun na lang na tinidisrespect. Amen po. Amen. Kaya sana kapag tayo po ay minessage, wag lang po tayong magsisin mode. Amen. Kasi po yung mga tao yan, wala po yan mga bayad. Walang mga bayad. Ito po ay mga abono. Ayan, medyo inuubo na. Ano po? Nag-aapono yan. Amen po. Talaga pong nagsasakripisyo yan. Wala naman natatanggap. Pero ando doon pa rin po sila para po gabayan po tayo sa ating spiritual life. Amen po ba yun? Amen. Kaya po kung tayo po ay may C2S leader, sino po dito yung proud ka sa C2S leader mo? Ayan. Amen. Pwede bang tumayo yung mga C2S leader natin? Pwede bang tumayo dyan? Dyan lang sa inyong kinauupuan. Wow. Grabe, po, no? Ayan na, Ayan. Wow. Amen. Ayan po yung mga leader ng church. These are the people who sacrifice so much for the church. Amen. These are the people, na tsinatsaga yung mga tayo po ng mga disciple para po matuto, lumago, lumalim sa pananampalataya. Amen po. Kaya sa mga leaders po na narito ngayon, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Hindi man po kayo na-appreciate ng inyong pastor o ng mga kasamahan natin sa church, gusto po kong sabihin sa inyo na ang Diyos, lahat po ng ginagawa nyo para sa Panginoon, hindi po nakakalimutan ng... Kaya maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So maraming salamat po. And bakit ko po pinatayo yung mga C2S leader? Amen. Last Wednesday, meron po akong isang youth leader na nakakwentuhan. Last Wednesday, kumain kami. Habang kumakain kami, sinishare po niya yung struggle niya sa pagdilid ng C2S. Amen. Ayan po si Kuya Joseph. Ayan, po, no? Kita na ba ang mukha ngayon? Ayan, kita na. Kanina po, damit lang ang nakita. Kaninang umaga. Kita ang damit, yung mukha hindi. Sabi ko ba, huwag kang mag-alala. Mamayang gabi makikita rin yung mukha mo. Amen. At ito po si Kuya Joseph ay nag-prepare, tinipid yung baon for 1 week, hindi po kinastos yung baon niya. Hindi po naglalakad paminsan yan para po pumapasok sa school. Tinipid. Bakit po? Para saan? Para mayroong pagkain sa C2S. Sabi niya, doon po naghintay po siya sa Suzuki Beach, doon sila magsi-C2S. Pambihira yung kanyang mga disciple, yung kanya pong mga sinabihan, yung kanyang mga minessage. Alam niyo po kung sino ang pumunta? Walang pumunta ni isa. Wow. Grabe, sabi ko, yung baon itinabi, walang pumunta. At sabi ko, kinukwento niya, nararamdaman ko yung pain sa kanya. Nararamdaman ko yung pain. Sabi niya, ganun po pala, Dad, no? Sabi niya, kapag
nangyayari yung ganun, mas lalo mong minamahal yung paglilingkod sa Diyos. Pag nasasaktan ka, pag nahihirapan ka, mas lalo mong na-appreciate na maglingkod sa Diyos. And sabi ko sa kanya, anak, ganun talaga. And sabi ko, ang prayer ko sa iyo, anak, huwag sanang maging dahilan yan para huminto ka sa paglilingkod sa Diyos. If you experience that pain in your ministry, huwag sanang maging dahilan para huminto sa paglilingkod sa Diyos. Kasi maraming leader ang huminto because of the pain in ministry. I pray na huwag sana yan maging dahilan na huminto ka sa paglilingkod sa Diyos. Tinipid, kaya po sabi niya, kaya po ang ginawa ko, kinain ko na lang yung aking pagkain na binili at yung 1.5 na soft drinks, inubos ko lahat. Grabe, walang sumpulang dumating. Wow. You don't know what sacrifices these leaders are doing. Kaya po sa mga leaders, maraming salamat. Maraming salamat for your life, for your sacrifices, for giving your life for the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Pwede po pa tayong lahat ay tumayo. Can we all stand up today? Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, God. Can we lift up our hands to the Lord today? Lord. Hallelujah. Lord, Panginoon, I pray right now for those leaders, for those parents, for those who are in authority, Panginoon, na minsan nasasaktan, na minsan napapagod, na minsan gusto nang tumigil, Panginoon, because of the pain of leadership, O Lord God. Nawa, Panginoon, yung aming nararanasan sa pagiging tagapanguna ay hindi maging dahilan para huminto kami, Panginoon Diyos. But Lord, lalong maging motivation para mas lalo naming galingan, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo. Kaya Lord, today, we want to commit our life to you once again. We want to commit our service to you once again, O Lord God. Hallelujah. Pwede ba nating awitin ang kantang ito na, Lord, ito yung prayer mo na kahit na mahirap, na kahit na may pain, mag-uumit ka pa rin sa Panginoon. Na Lord, yung buhay na ito ay para sa iyo, Panginoon. Yung buhay na ito ay gamitin mo pa rin, Panginoon. Yung buhay na ito, Panginoon, ay tulungan mo pa rin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. If you are a leader, let this be your prayer today. Let this be our prayer today. Lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin. Oh, yes, Lord. Nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa Yes, Lord. libong buhay, Kahit mahirap, kahit may pain, hindi Panginoon. pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat sanlit Oh, hallelujah. upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay
gabi pong ito, pwede ko po bang tawagin yung mga C2S leaders po natin? Pwede po ba kayong dito sa harapan? Call all the C2S leaders. Maraming salamat po. These are the people who sacrifice so much in this church. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng inyong mga sakripisyo, pagmamahal para pangunahan ang simbahan. Salamat po. Hindi ko man kayo laging ma-appreciate, pero yung tatay natin sa langit, lagi po nakikita yung ating mga ginagawa. So today, just take this opportunity to honor these people. Amen. Salamat sa inyong mga buhay. Amen. Ngayon pong gabing ito, if kung andito po yung leader ninyo, kung dito po yung C2S leader ninyo, pwede po ba tayong lumapit sa kanila? Amen. Can we pray for these people? Amen. Pwede po natin silang lapitan? Pwede po ba tayong mag-utter ng prayer sa mga leader nato? Amen. Just come. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Salamat Lord God. Hallelujah. Andito po yung leader niya sa harapan. Amen. Hindi na papagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo ang mamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi na papagal sa pag-alon. Yes, mamahal sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo encourage them, appreciate them. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, pwede po ba yung mga C2S leader?
stay po sa harapan. We want to pray for you. Sa'yo'y ibibigay, gayon pagmansaki, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi Sige po yung mga CITOS leader, pwede po bang manatili dito sa harapan? sa'yo'y We will pray for you. ibibigay, Receive the prayer, God. ngayon pamansaki, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsila'y iyong tingin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Praise your name, God. Wow, what a precious leaders. Amen. Imperfect leader, positioned by our perfect God. Amen. Imperfect leader, positioned by our imperfect God. Amen. Maraming salamat po. These leaders here, amen. Thank you for your life. Thank you for your sacrifices. We appreciate all your labor, all your love, all your abono. Amen. All your time. Maraming salamat po. Let the Lord bless you. Can we extend our hands to these precious leaders as we pray for them? Hallelujah. Panginoon, tinataas namin sa panalangin ang mga tagapanguna ng simbahang ito, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa buhay nila. Salamat sa buhay na binigay nila sa iyo, Panginoon. Sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Sa mga tinalaga mo sa kanila, Lord. Salamat dahil pinili nila na maglingkod sa simbahang ito. I pray that you bless them, strengthen them, give them the courage, the wisdom to continue, O Lord God, even it is difficult, O Lord God. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, ikaw ang pagbigay ng kalakasan, ng katugumpayan, ng wisdom, ng anointing, ng favor, God, sa mga tagapangunang ito. Lord, maging ang passion, O Lord God, so that we can serve them more. Ganon din, Panginoon, yung love na nagmumula sa iyo. Mamahalin namin even they are unlovable, O Lord God. Kaya Lord, salamat. Dahil alam namin, Panginoon, hindi sayang ang aming mga ginagawa. Na Lord, ang bawat ginagawa namin ay nakikita mo, Panginoong Diyos. Nakikita mo, Panginoon. Hindi man kami ma-reward sa mundong ito. Hindi man kami ma-reward ng simbahang ito. Pero Lord, lahat ng ginawa namin para sa iyo ay hindi mo po nakakalimutan. Kaya Lord, bless them, God. Thank you for their life, O Lord God. We appreciate them, we honor them, and we love them, O Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po for these precious leaders. We honor you, and we glorify your name through their lives, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po.